Maligayang pagdating sa iyong tanglaw sa pagkatuto. ZN Prism, kung saan ang edukasyon ay mas pinaniningning at pinalilinaw. Magandang araw! Hatid sa inyo ang makukulay na kaalaman sa episode na ito. Kasama si Binibining Carmela. Lahat tayo ay may kinalakihang pamilya. At sa pamilyang ating kinalakihan o kinabibilangan, mayroon tayong kani-kaniyang tungkuling dapat gampanan. Ano ang mahalagang tungkulin mo sa pamilya na dapat mong sundin? Sa tradisyonal na istruktura ng pamilyang Pilipino, ito ang tungkulin na inaasahang gagampanan ng bawat kasapi ng pamilya. Haligi ng tahanan at lider ng pamilya. Nagdidisiplina sa mga anak, nagbibigay proteksyon sa pamilya, nagtatrabaho at nagbibigay ng pinansyal na pangangailangan. Ina, ilaw ng tahanan at tagapag-alaga sa mga anak. Gumagawa ng mga gawaing bahay at nagbabudget. Ate, anak na babae. Tumutulong sa nanay sa mga gawaing bahay. Nag-aalaga sa mga kapatid at masinop sa pag-aaral. Kuya, anak na lalaki. Tumutulong sa tatay sa mga mabibigat na mga gawain. Nag-iigib at nagsisibak ng kahoy. Gayunpaman, tandaan na hindi ito social responsibility ng kasarian. Sa ganitong paraan, natuturuan ang inyong mga anak, inyong mga kapatid, at sarili ng gender equality. Isa itong magandang halimbawang magagamit para sa inyong paglaki. Sa kabilang banda, mayroon ding mga pamilya na tinataguyod ng mga solo parent. Ang mga solo parent ay nagsisilbing ina at ama ng kanilang mga anak. Mayroon ding ibang pamilya na tinataguyod ng same-sex parents, kung saan ang mga magulang ay parehong lalaki o parehong babae. Ngunit lagi mong tatandaan na kahit sino o ano pa man ang pamilyang iyong kinalakihan, ang mahalaga ay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat kasapi ng pamilya upang maging mas madaling matapos ang mga gawain at matiwasay ang pamumuhay ng pamilya. Tunay ngang masaya at kapanapanabik pag-aralan ang Values Education. Ako si Binibining Carmela, patuloy na nagbibigay inspirasyon upang kayo'y magniningning sa kaalaman dito sa ZN Prism. Paalam!